natin kung gaano kahalaga ang State of the Nation Address. Yung kanyang mga pinapahayag dito, yung direksyon po ba ng kanyang mga ipinahayag sa SONA ay kanya po bang nasusunod? Bagay po na inyo nabanggit kanina lamang, yung isa lang po dito, ang PI, ay hindi naman po ito inaasahan ng taong bayan at wala rin po sa kanyang binitawang salita. Ano po masabi nyo dito sa direksyon po ng kanyang mga binibitawan sa SONA at yung mga nangyayari po sa ating bansa? Okay, magandang tanong yan kasi sinagot yan ni Speaker. Ang sabi ni Speaker, tapos na natin ang legislative agenda natin, napasa na natin kung baga 10, 8 ang napasa kaagad. Alam mo, tapos meron na tayong panahon para pag-usapan ang People's Initiative. So ang tanong ko, magmula ngayon hanggang sa 3rd SONA ng Pangulo, na malapit na ang election year niya kasi October yung filing. Ang gagawin na lang natin constitutional change. Alam mo, ang problema dito sa 19 Congress, lalo na sa House, ay parang lahat ng legislation railroad. Alam mo, ang legislative body, deliberative yan. Deliberative. Ano ba ang deliberative? Matagal pinag-uusapan kasi may mga vested rights. Sa House of Representatives, ang economic power dyan matindi. So lahat yan tinitingnan. O masasagaan saan ba tayo? Hindi tinitingnan ang taong bayan. 'Di ba? Kaya ang aking call, sandali lang, siguro malapit naman na ang Ash Wednesday. Maghunos dili muna kayo, mag-isip-isip, ito ba talaga ang gusto natin? Kasi kung hindi ito at magkakagulo tayo, siguro isipin nyo yung mga taong bumoto sa'yo na hanggang ngayon naniniwala pa sa'yo. Marami nang hindi naniniwala. Based dun sa aming resulta, ang pro-administration kumakaunti, pumupunta sa undecided. Hindi pa lumilipat sa opposition. Dahil opposition hindi pa defined. Pero gusto mo ba yun, yung base mo? Unti-unting nawawalan? Kaya ako, lungkot na lungkot ako kasi akala ko sa ating kasaysayan, ngayon lang tayo nakakuha ng mandatong ganyang kalaki, magbabago ang Pilipinas. Hindi pala, bumalik tayo dun sa inaayawan natin bago si Pangulong Duterte. Yung concentration ng economic power sa iilan at ang political power sa iilan. Ay, mas lalong napunta sa kanila. Nung dumating si Presidente Duterte, ako ang against. Kasi sabi ko, ano ba yung hinalal na yan? Nagmumura, walang pakundangan. First 3 years of that president, I was grudgingly. Nung nakita ko yung reform sa frontline, sabi ko, iba ito. Galing. Ito may puto, ito may malasakit. Ito ang una niyang tinaya ng ang kanyang administration sa taong bayan, ma-improve ang serbisyong pamahalaan. So, ang akin, ang sabi ko noon, siguro babalik tayo dun sa magaling magsalita, marunong magsuot ng barong, di ba? Yung the representation of what we traditionally wanted a president. But these days, when you do a focus group discussion, ang unang lumalabas, ang pangalan na Duterte. Nawawalan sila ng taong lumalaban sa kanila. Correct. When you hear that after 6 years, you will always wonder, my God, he only had 16.5 million and this guy got 31 million. Correct. And he cannot realize the impact of such a political capital. Correct. Are you saying, Professor Malotequea, that the president right now is obviously and apparently losing the political capital to unite the country, and dahil dyan, napupunta siya doon sa mga hindi nararapat na direksyon ng pamamahala na inaasahan sa kanyang pagbibigay ng mandato ng 31 million. Are you going to that direction? Yes, Eric. Kasi who's really in control of the reins of government? Isa yan. Do you feel the president? I don't. I feel Mr. Romualdez. When you talk about PCSO, I feel the First Lady. True. So do you feel the president No. ruling this country seriously? So ang akin, sandali lang, hindi naman kayo nahalal. Ang nahalal namin, ang nahalal ng majority si BBM. Asan si BBM? Ayun. Kasi kung si BBM lang ang sa tingin ko, kung siya ang masusunod, diretso lang.
ito ang plano natin. Checklist, check, check, check. Pag bumalik ka doon sa SONA, anong na-check? Oo, yung mga legislation, pero nai-implement ba? Yung sinasabi nilang economic provision, sandali lang, nung panahon ni Duterte, merong amendment of the retail, amendment of the investment Investment law, code. passage of the public service, 3 na para ng amendment sa saligang batas. Ini-implement nyo. Itong administration na to, merong PPP law. Iniba nila ang public-private partnership. Ini-implement nyo. Bakit hindi natin nararamdaman ng ini-implement yun? Alam mo kung bakit Nagkaroon tayo ng lull sa internet connection, Yes, Brother Eric. Franco. Pero napakaganda. Oo, pero napakaganda ng Pinky. binanggit ni Mama Lou. Yeah. Sinasayang ng Pangulo ng Bansa ang napakataas na political capital and trust of the people that was given to him as a mandate noong 2022 elections because may dinudugtong siya bilang political analyst. Ang powers of the president are not truly exercised now, seemingly it appears, only by him, but it is shared by people or more powerful than him. At may tinumbok siya kanina, yung iskandalo sa PCSO na parang sindikato ang pagpapatakbo at ginagamit na huthutan ng pondo at ginugoyo sa sugal ang taong bayan, ay mukhang binanggit ni Professor Malotikia, ang asawa ng presidente, lumalabas ang kanyang involvement sa sindikato na ito ng online loto. Ganon din ang pinsan, ang Speaker of the House. At nakikita natin, ang didma-didmahan na postura ng presidente hindi nakakatulong dito sa pagtitiwala ng taong bayan if indeed he is still the one in control of the government. Short of saying na ang tanong ngayon ng taong bayan, batay sa talakayan with Professor Malotikia, is the president still competent and fit to govern? Or are there people or interest group operating behind him, running the affairs of the government? Mama Lou, pasensya ka na, we don't want to put words to your mouth. Gusto namin itanong ito sa iyo. Is the president still competent enough and fit to govern for the next years na mga tatlong taon kalahati pa ang kanyang termino, pero nakikita na ng taong bayan na ang interest of power play ang nagpapatakbo ng kanyang pamahalaan and there is instability on the competence and trust on the president on how to govern properly on the basis of the mandate and on the direction of good governance. What is your take on that? Wala. Yes. narinig niyo ako? Yes, Sige ma'am, go ahead Go ahead. please. There was a lull. Well, kung sa tanong mo ka Eric, no, I would like to believe kasi alam mo ang prinsipyo dito yung second chances eh. Very rare sa politika ang mabigyan ang isang politiko ng second chance. True. Lalo na sa sitwasyon na nangyari sa kanila na naalis sila. Hello? Yeah, go ahead Yeah, yes, ma'am. I'm here. Narinig po We're kayo listening. namin ma'am at Yeah. ng ating mga manonood. Yeah. So sa akin, hindi stable ang pamamahala. Very erratic. Very Okay? erratic. Very erratic. At saka kung titingnan mo, on an issue to issue, makikita naman nyo yan. Pwede kayong mag-content analysis. Issue, anong pronouncement, ano nangyari. Ang akin, hindi pa naman huli. Pero sa tingin ko, may ilang interest na nakapaligid sa kanya na ang sense ko, hindi siya inaalaw o tinutulungan siya at ini-interpret ang gusto niya. Hindi ho kayo ang nahalal. Ang nahalal ho si Pangulong Marcos. Hindi ko alam kung anong magiging solusyon ng mga nakapaligid sa kanya. Ang perfect example niyan, yung pronouncement niya nung nanalo yung sa Taiwan. Yeah. Gosh. Iisipin mo, Grabe yun. ulo ba yan? Si Lorraine, alam mo yung sistema ng communications, Yeah, di ba? yes, Alam mo Very yung shocking. getting na nangyayari. Yeah. Hindi basta-basta ang Pangulo magsasabi. Yeah. Ngayon, tweet, an official pronouncement. Yeah. Yun nga hindi ko maintindihan. Hindi ba dapat ang official pronouncement isasabihin mo muna? At ang mga channel sa social media, cascading and amplifying. Yes. Di ba? Yun ang communication. You go to the to the podium and say it. Yes. That is official.
And then what is tweeted, what is in the Facebook, those are channels of communication. When your channel of communication becomes the principal mouthpiece, there is definitely something wrong Problema talaga. in presidential communication this. Claro. And Professor. Another yeah. example, Yes. yung isa sa January 28, abay, nakakuha ako ng what do you call this, memo from one department saying everyone should be there. Yeah. Meron pang order na kuha ng picture, i-post sa sarili-sarili. Is this Yeah. governance? Yeah. I mean, I pity the day when governance is all social media. Yes. Oo nga. Oh, Sa Facebook may ng order doon, you governance. wear white. Oh, you wear white, you take picture, you post the picture in the official department Facebook, in your individual Facebook. Seriously. And These they're are all forcing propaganda. it. No, they're forcing it. No, it's not voluntary. No. Ah, sa Yes. 28, Kaya- mandatory. Alam mo, ang napakagaling na propagandist si Sendanya. Pero kung buhay yon siguro, medyo nagkuhan yun, nagreklamo, hoy, hindi ganyan ang paggawa ng, I mean, too much. I mean, either you have greenhorns there Yeah. who are allowed free reign on how to operate presidential communication, or they don't just care. Katulad na sinabi kanina. Go ahead, I'm president. Do what you think is good for you. Yeah, or yes. both. No? Or Oo, both. pang-imperador no? na tipo Yeah. ng pamamahala yan. Yeah. Correct. Frank? Prof, gusto ko lang po ng pagkakataon na ito at alam naman po natin na nakaraan ay nagpahayag po ang ating Vice Presidente ng kanyang pagtakbo. Diba? Sa this coming 2025. Pero nilinaw niya rin po kahapon, I think that was yesterday, na together with kasama niya si Mayor Joy Belmonte, kung saan namamahagi sila ng mga pagkain. Bagong programa po ng DepEd sa mga kabataan, sa mga estudyante. Isa sa kanyang binahagi dito is, kumbaga, nakadepende to. Yung kanyang binitawang salita sa Davao City, nakadepende to kung paano uunawain ng ating mga kababayan yung kanyang mga naging salita, pero hindi daw po siya nagbaback out sa kanyang pahayag. Prof, pwede niyo po bang mas bigyan din at linaw? Kasi kami, napapasil, nakaraan, sabi niyo po, posibleng nangyayari sa nagkakagulo, nagkaroon ng political establishment. Kung di ako nagkakamali, sa naging pahayag ng ating Vice Presidente. Maaari niyo po bang paliwanag ulit ito, Prof? Well, alam mo, Franco, ang bago dun sa sinabi niya nung Wednesday, hindi siya magre-resign. So, kung hindi siya magre-resign, still, pwede yung senador, congressman, mayor. Kasi magre-resign siya kung presidente lang tatakbuhan niya. Kung ikakat niya yun, no? So, ako ang sense ko, yung declaration na yon, at yung nangyari kahapon, di ba yung launching ng Basic Education Report, very telling eh. Alam mo, ang nakakalungkot, lahat tayo nag-interpret ng optics. Tama. Kaya kung ng interpretation sa pag-aaral, nagkakamali, no? Pero, nung sinabi niyang, hindi naman ako magre-resign. So, okay. So, I sense na hindi siya magre-resign kasi mas mababa yung posisyon dahil wala namang eleksyon sa presidente sa 2025. Pero the fact she announced it, sa akin yun ang telling eh. Sa akin yun ang pagiging strategic niya. Kasi parang sinabi mo, ganon? Ginaganito ninyo ako? O sige, tatakbo ako sa 2025. In-announce niya sa Davao, very strategic. At nakita naman ng buong bayan ang reaksyon ng mga Davaoenyo. Okay? Tapos nagkumulo na yon kasi sinabi niya, hindi na rin yata interesado si Congressman Pulong, si Mayor Baste. Clear na yon yung dalawang posisyon. Yung Senado, critical yon kasi kung manalo siya ng 2025 at dumakbo siyang presidente ng 2028 at hindi lumabas, pwede siyang bumalik sa Senado. So ako ang sense ko, all these positions are live options for her. Pero yung announcement niya, yun ang dapat pag-aralan nitong administrasyon na ito. Kasi kung wala sa inyo ang isang Sara Duterte from 2025 to 2028, may tulog kayo. Correct.
May Agree. Exactly. Tama ka doon. Exactly. Mahirap, ang balita ko, mahirap mo ang yun balita ko tanggalin sa nung equation. Oo, ang balita ko nung in-announce nung Monday ni Vice President, abay nagkakaguluhan ang political establishment. Lahat nag-meeting. Ano ba itong ibig sabihin? Bakit ganito? Yan ang sinasabi nila. Wala na ang Duterte. Spent force na yan. Alam mo, tumahimik nga lang si PRRD. Nagkakagulo sila. Lalo na pag nagsalita. Magsalita pa. Diba? Yung sinasabi ng mga ito spent force ay hindi ko kako alam kung anong ibig sabihin nila na spent force. Kasi ang alam ko si Speaker 180,000 ang boto sa isang distrito sa Leyte. Klaro. Ngayon, ang tanong ko, ngayon, kung sabihin ni BP Duterte, ay sa Leyte ako tatakbo, hindi ba magkakagulo kayo? That doesn't stop her from doing that. She can, file residency and register as a voter there. So anything is possible. The Yeah. point is, she made that announcement. Yeah. And that should be telling to all politicians who have been, abandoned the Dutertes. Correct. Ma'am, There will come a day. gusto Yeah, naman yes. namin ma'am na humaba Yeah. pa ang ating talakayan. Very interesting. Maraming nanonood at nakikinig po sa talakayang ito. Pero we will give the final question to Ma'am Lorraine and then we will invite you in another Yeah, schedule. we should have another round, Ma'am Maluno. galing, So, galing. Professor, what I know about the Vice President is that her passion is public service. No, I don't think anybody can question that. No, very very clearly. And I think that what really moves her, no, to stay on and to be tenacious is not personal ambition or anything like that. We've seen it. That's the Duterte brand. It's really public service, wag ka magnanakaw, etc. Diba? So, I'm sad that that it has come to this, that puro politika ngayon. Because we do know now that yung serbisyo ang nawawala sa taong bayan. Di po ba? So, in the end, parang kasi I heard you say kanina, no, na si President like this, like that, no, and is it Martin Romualdez, is it Lisa Araneta, etc. No, so in the end, parang for me, and I want you to comment on that, is that I will always the buck will stop with the president. Whatever happens, it will be that nobody stuck a gun to his head. He asked for our vote, and therefore siya yung sisigilin natin whatever happens, if it's Martin Romualdez or his wife or etc. Diba? In the end, for me, in my mind, because I was also trained in the Duterte School of Good Governance, it will be the president who is accountable to the Filipino people. And whatever happens here, whatever we're seeing, you can say, oh, maybe it's Martin Romualdez, that's just moving. For me, what I see now is the president. Ma'am, Who wants the people's initiative, etc. ma'am, dugtong doon sa final question namin, Yeah. 30 seconds lang. Please give your opinion to this. Ang ganitong uri ng talakayan at yung last question ni Ma'am Lorraine, are we treading into the perspective of the administration na ang ganitong pagtatalakay ay destabilization? And are we on that level na kapag tinalakay natin ang governance, fitness and capability and competence to govern, at sa sinasabi ni Ma'am Lorraine na nakikita ngayon ng taong bayan na tinatanong nila kung fit and competent to govern and go on ang presidenteng ito batay sa mandato, do you think are we trading doon sa sinasabi ni Ma'am Lorraine, veering away from the people's good citizens' duty to advocate good governance and become partner of the state and government? Or are we now towards destabilization? Ipaliwanag mo ito, ma'am, sapagkat yun ang pagtingin ng mga nasa kapangyarihan ngayon, ang lahat na nagtatanong at naghahanap ng good governance and accountability ay mga destabilizers ang kanilang kategorya. Ma'am. Okay, maraming salamat dyan. Number one, hindi ako destabilizer kasi ako'y tumulong sa kampanya noong 2022. Pangalawa, ayaw ko ng extra-constitutional. Dahil nasubukan natin yan at ang bayan ang naghihirap. Pangatlo, ang pagpiti ay ekspresyon sa demokrasya. Tama. Democracy defends the minority. No? Without the minority voice, there is no democracy. Absolutism. There is authoritarianism, Tama. there is dictatorship. Right now, what I know is we are under a democracy because we just had
an election in 2022. Number 4, is it a national security threat? Talking about my country, about the government that rules my country, I don't think that is a national security threat. I didn't say down with whatever. No, we are talking. This is part and parcel of democracy, and I think they should be broad enough in terms of their thinking Tama. to determine whether one is destabilization or one is just love for country. Correct. Claro. Can I Well ask, said. Can I ask just super one last question? Because you presumed, what your presumptions don't hold water anymore. Because Malu, you said, this is now a democracy, but what have we experienced? We've experienced the cold hand of authoritarianism. And for the first time in my whole life, I have felt the clamping of my freedom of expression that I have never in my entire life felt, not even during the Martial first Marcos times. And as you know, no, SMNI is facing all these Yes. charges, arbitrary, illegal, and it's really just to clamp down. And so I take that view. No, that's the sad part about what is going on right now, and that is the truth. Mama Lo, your final Yes, reaction yes, to that. Yeah. Well, you know, until we are all jailed and we are all stopped from saying what we are saying Yeah. today, Yeah. we should remain saying Yes. and keeping our voice. Yes. Because at the end, bayan nito, leader lang sila na nahalan. Yes. Tama. At sa nangyari kay Presidente, si Vice Presidente showed that she can turn her back from it. Yeah. Thank you. In a land that is dark, there is that shining spot where our Vice President said, I had enough, I can turn away from this position. Yeah. So, sa akin, napaka-telling yon. Kasi walang gusto magsalita eh. Yeah. Yung Senado, okay, si SMNI, the fact that you are still airing in whatever format, Yeah. tells me, kahit sinusuntok-suntok ang demokrasya, nandito pa tayo. The fact that we can exchange Yeah. our thoughts and say our piece, hindi ko alam kung pagbaba nito, may tatawag na naman sa akin. Most likely. Pero, ang sinasabi ko parate, bring it on. Dahil nang galing ako sa martial law. I was a martial law baby. Yeah. Hindi ako nakatakot sa kung anong gusto niyang gawin. Yeah. Yes. Ang kapangyarihan, Mama Lo, Professor Malotikia, taong bayan ang nagtatakda niyan. Ang mga presidente ay incidental. Ang pamamahala at ang kapangyarihan at otoridad ay sa kamay ng mamamayan, delegated only and represented by right. by those who are elected. But they are not the sovereign. The people is the real sovereign. Yan. Maraming salamat, Ma'am Lo. Kaya muli, Thank Prof. you, Professor. Thank you so much. Salamat, mabuhay kayo. Kayo din. Mabuhay kayo. Sa uulitin po, napakagandang talakayan para sa Thank you. demokrasya. Yan, mabuhay po kayo, Ma'am Prof. Sa oras ay binahagi niyo po sa Laban Kasamang Bayan.